Hello po. So, praise God at salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo ay muling makakapag-devotion. Ano ho? So, naging tapat ang Diyos para i-bless tayo physically, yung mga pagkain, prutas, at mga material na bagay. At isa sa matinding blessing din na binibigay ng Diyos, mga kapatid, ay yung opportunity na makareceive tayo ng Word of God. Kasi ang Word of God ay matinding prinsipyo sa buhay. So, bilang isang estudyante, bilang isang kabataan, ano ho, napakahalaga na meron tayong liwanag mismo, no? At iyan ay galing sa salita ng Diyos. Okay? So ngayon, ang devotion po natin ay pag-uusapan po natin yung Jesus heals on the Sabbath. Okay? Jesus heals on the Sabbath. Alam niyo po, one of the aspect of Jesus' ministry here on earth, aside from preaching and teaching, is healing. Ano ho? Hindi lang siya yung basta nagpipreach, hindi lang basta siya nagtuturo, kundi nagpapagaling din ang ating Panginoon. At ito yung naging devotion natin, no, itong mga nakaraang Friday. Okay. There are numerous events in Jesus' ministry that deals about healing. Each situation reveals an important message that is significant and still applicable to our present situation. So ganun po yung nais nating makita, no, bilang mga estudyante, bilang mga kabataan, paano magiging significant yung story ni Jesus, okay, sa aking buhay, okay, sa ating buhay. So ready ka na ba? Okay? Now, during the time of Jesus Christ, Sabbath was highly regarded by the Pharisees and scribes. No, these are people are the teachers and interpreters of the law. Okay, noong mga panahong yon, itong mga Pharisees and scribes, no, sobra talaga yung pag-observe nila, no, nung araw ng Sabat. According to the law, as was written in the Ten Commandments, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day, take it holy. So talagang ganun nila tinik, no, itong verse na ito, pinanindigan nila at talagang ginawa nilang batas ng kanilang pagkatao at gayon din ng lahat ng tao. This literally means, ang ibig sabihin daw nito, ay you cannot do work during the Sabbath. Okay? Walang bawal magtrabaho, wala kang gagawin, okay? Now, what you need to do is to enter into the synagogue and pray. Okay? So sa babasahin nating story, titingnan natin ang pwedeng maging connection. Okay, relevance nito sa ating buhay. So be excited, okay? Ready mo yung ballpen mo, mag-take note ka, okay? Para ma-receive natin yung gusto talaga ng Panginoon na iparating sa atin sa pamamagitan ng story. Okay? So pag-usapan natin, Jesus heals on the Sabbath. Okay, Jesus heals on the Sabbath. Okay? Tayo po muna yung manalangin. Jesus, samahan mo po kami sa aming pag-uusap ngayon. At magmula po dito sa kwento na ito ay makita namin yung gusto po ninyo na itanim sa aming isipan, sa aming puso. Sa gayon, Panginoon, magiging bahagi ito ng galaw, kilos at pagtanaw po namin. At ang bawat prinsipyo na galing po sa iyo, kapag na-adapt po namin, ito yung mag-a-attract ng favor, blessing, and promotion. At alam ko po ito ang kailangan ng mga kabataan ngayon. Kaya dalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po ako at bawat isa na nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay? So basahin natin in Luke chapter 6, verses 6 hanggang 10. Okay, habang binabasa po natin ito, ay magbibigay po ako ng ilang mga bagay. Okay? In verse 6, mga kapatid, okay, on another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching. And a man was there, okay, and a man was there whose right hand was shriveled. Okay, no, yung kamay niya, no, parang natutuyo, no, parang dry, parang mas maliit kaysa dun sa isa, no. Now, the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Now, ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nasa synagogue. Okay, siya ay nagtuturo at ito talaga yung kanyang gagawin.
At syempre, alam ng maraming tao na sa kanyang pagpunta doon sa synagogue or doon sa chapel, no? Merong gagawin ng ating Panginoon. Jesus went to the synagogue or chapel to teach and preach to the people, but there is a reality that we can find out. There were people inside that came just to observe what would Jesus Christ do. Okay? Meron talagang dumadalo, merong uma-attend, merong nakikinig doon. Pero ang totoo, hindi talaga buong puso, kundi meron silang agenda na, teka, huhulihin ko nga itong si Jesus. Baka may maling sasabihin to, ako, mali yung grammar itong taong to. No? Talagang ganun po ang intention nila. Pero hindi lahat. Pero may mga tao din doon na nandoon sila. Why? Dahil meron silang pangangailangan at alam nila si Jesus ay may magagawa doon sa pangangailangan nila. Now tayo, nakikinig ngayon, ikaw, kumusta ka? Okay? Pwede kang dumadalo dito, o sino kaya yung speaker na yan, sino kaya yung mag-preach na yan, ano naman kaya ang sasabihin nito tungkol si Jesus na ito? O kaya ikaw yung sinasabi mo na, wow, meron akong sakit, meron ako ilalapit sa Lord, o kaya may problema ako, makikinig ako, alam ko may solution na ibibigay sa akin ng Panginoon. So, ito yung story. We can find various kinds of people sitting in the church pews, in the synagogue, with different purpose and intentions. Obviously, just like this man with a withered hand, people enter and attend services and activities because they need Jesus Christ to do something for them, to heal and fill in the need, the vacuum from within. So meron talagang uhaw. So I believe, no, sa ating devotion ngayon, ganun natin dinala yung sarili natin. Lord, I'm open and I'm willing to receive from you. Amen ba yan? Okay? So be open, be willing, mag-focus tayo ngayon. Okay? Now, in verse 8, tingnan natin yung verse 8. Okay? But Jesus knew what they were thinking. Alam ng Diyos, no, lahat ng mga dumadalo doon, alam ng Panginoon. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the swiveled hand, "Get up and stand in front of everyone." Wow! Okay? So alam ng paano iniisip ng lahat. Siguro, kaya-kaya niya mag-perform ng miracle. Kasi nadinig ko lang no? Kaya niya daw magpagaling. So titingnan ko nga kung kaya niya. At meron din that time, no? Titingnan dahil Sabat, titingnan kung magpapagaling siya, no? Kahit mabuti yung gagawin niya, pero pag gumawa ito, lagot tong Jesus na ito. So alam ng Panginoon yung iniisip nila. Jesus Christ knew what's in our mind. He exactly knew what is our motive and understanding about life and our faith. Okay? He knew if we are authentic and real in our relationship with Him, and or we're just going to the flow. Yung bang parang gaya-gaya lang, di ba? Gaya ng tulad ng marami. Okay? The imitators. Jesus Christ knew who we are and every need we have. Okay? What's an amazing also is that He is able to provide the solution despite who we are and no matter how big our needs are. Okay? So, alam ng Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Okay? Booking tayo ng Lord, di ba? Kung kaya lang tayo nandito kasi pagbibigyan lang natin siya. Well, total, napakabait ng Panginoon at itong mensahe na ito, alam natin, ito pinagpala at binasbasan ng Panginoon, then be ready to receive. Ilatag mo o yung ano yung kailangan mo sa family, may problema ka sa pag-aaral, may problem ka sa pera, di ba? Kinakapos ka na sa pagkain kahit taba-taba mo na, di ba? Well, everything, ilatag mo yan. Ilatag mo yan dahil kilala ka ng Panginoon. Okay? At hindi ka lang basta kilala, no? Kasi minsan, di ba, may mga kaibigan tayo, alam nila wala tayong budget, alam nila wala tayong allowance, tapos siya naman, tingin naman kasi wala ako dyan, nek mo, hindi ka bibiyat. Pero si Jesus, pag alam niyang may pangangailangan ka, grabe, able and willing siya to help. So tulad yung nangyari dito, no, merong dumalo doon na natutuyo yung isang kamay o mas maikli yung isang kamay niya, then nagminister si Jesus. Now in verse 9, okay, then Jesus said to them, I ask you, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to destroy it? Okay? So,
no, tinanong ni Jesus yung mga tao na nandoon, no, na gusto siyang hulihin. Okay, so booking na booking talaga sila ng Panginoon. So alam ng Panginoon kung maganda at tama ang intensyon natin sa pakikinig sa Kanya, sa pagdalo o sa pagpunta sa devotion. Alam yun ng Lord. Kaya tinanong sila ng Panginoon. Jesus went to the, tinanong sila ng Panginoon. In verse 10, sabi diyan, he looked around at them all and then said to the man, stretch out your hand. He did so, and his hand was completely restored. God will do something for you and me. Sa devotion natin na ito, hindi lang to basta umattend tayo, makikinig tayo. Hindi. Ang reality, gustong kumilos ng Diyos sa'yo. Gusto niyang magparamdam sa iyo, gusto kanyang yakapin, gusto niyang magbigay ng pag-asa, gusto niyang tulungan ka sa yung family. Okay? God will do something for you and me, but He will let us do our part. No? So yung tao na yun, yung shriveled with the shriveled hand, so meron siyang part no? But He will let us do our part to stretch our hands and to make it a reality. So parang tayo, may gagawin ng Panginoon, gustong kumilos ng Panginoon, may problems ka sa grades, hirap ka sa pag-aaral mo, then stretch out your hands. No? May gagawin talaga So ano yun? Okay? Alam nyo, maybe ang participation natin is for us to ibigay yung time natin, mag-focus tayo, okay? Jesus knew each other and every one of us who are attending devotion. He knows every need we have. He knows every need we have. He knows our thoughts. He knows our intentions. He knows every detail of our life. Everything in us lies open before God's eyes. Okay, total wala namang nalilihim sa Diyos. Bakit I'm inviting you today. Okay, hayaan mo na hangga't nasa kalagitnaan tayo ng devotion. Bakit hindi mo iset yung heart mo? Sige, Jesus, Lord. Lord, I'm excited. Alam ko may sasabihin ka sa akin. And I want to listen, Lord. I want to hear from you. Okay, pwede ba yung ganun yung attitude natin right now? Na I tell you, hindi ka bibigoin ng Panginoon. Okay, now there are 3 things na nais kong ibahagi sa atin mga kapatid, no? Patungkol dito sa verse na ito. Number 1, Jesus Christ knew each and every one of us. Kilala tayo ng Panginoon. Okay? Kilala tayo ng Diyos at walang bagay na maitatago tayo sa Kanya. Alam niyo yung withered hand, yung person na maikli yung isang kamay o natutuyo yung isang kamay, alam na ng Diyos na nandun siya. Kaya tinawag ng Panginoon. Now, pag-usapan natin itong shriveled hand o yung withered, no? Withered hand niya. No, maybe God knows our withered future and hope. No, we thought that our life will never change. No, bakit ganito na lang ako, hanggang dito na lang ako, o di sila na magaling, sila na matalino, ako na bobo, o ako na yung bagsa, ako na yung ganito na lang. No, no, alam ng Panginoon lahat ng yon at hindi lang basta alam, nais niyang kumilos at gumawa. Gustong gumawa ng miracle ni God, no? Kung yung parang withered future and hope, no? Pinagdududahan mo na yung performance mo, talaga bang ganito na lang ako? Bobo ba talaga ako? No. No, kayang kumilos ng Panginoon. Ang tanggapin mo ganito, may gagawin ng Lord sa buhay ko. As I submit myself to God, may gagawin ng Lord sa buhay ko. Number, no? Alam niyo, maybe withered future and hopes o kaya withered personality, 'di ba? We feel tired and worried and bothered with so many problems that sometimes we think of ourselves as lifeless, boring, and useless. We can't think right anymore. We cannot integrate and we avoid people. And at the same time, people are avoiding us because we are not a blessing to them. No? Alam din ng Panginoon yun, no? Kung bakit para kang sobrang malungkot ka, sobrang aloof ka sa ibang tao, no? Bakit ganito yung laging nararamdaman mo, lagi mong iniisip na pinag-uusapan kanila, hindi ka naman bida, di ba? So, now, ano pa, maybe withered body, alam din ng Lord yan. Kung meron kang sakit, kung nanghihina yung katawan mo, ang ganda-ganda ng pangarap mo, ang ganda rin ng pangarap tayo ng pamilya mo, pero alam mo, mahina ang katawan mo, kaya parang feeling mo masasayang lang yung pera, masasayang lang yung effort ko, kaya hindi mo binibigay yung best mo kasi may nakikita kang problem. Maybe sa pangangatawan mo. We are weakened physically that affects our total being.
Our activities are limited if we feel something in our system is not right. We are fearful most of the time. Mga kapatid ko, no? Kilala tayo ng Lord at alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. So, number one na truth mga kapatid, no, Jesus Christ knew each and every one of us. So, i-open natin ang buhay natin, no? May gagawin ng Panginoon, may sasabihin ng Panginoon. Number two, okay? Number two, mga kapatid, Jesus Christ heals. Jesus Christ heals. Nais tayong makita ng Diyos sa maayos na kalagayan. Okay? Now, anumang sakit ito, maybe physically, mentally, o kaya naman emotionally sugatan ka, always remember, Jesus heals. Kaya magpagaling ng Panginoon. Sometimes, no, kita natin sa sarili natin, bakit ako ganito, no, bakit ako ganyan, no, but always remember, Jesus Christ heals. Yun yung nakita natin sa kwento, mga kapatid. So we can always go to Him in prayer, but never forget that we have a part to do also. Parang yung taong yun, pagagalingin ng Panginoon, pero ang sabi niya, sige, iunat mo ang iyong kamay. Okay? So may gagawin. There are many people along the way who wants to knock us down, but don't let them knock us out. Sometimes your very own family may serve as hindrances for you not to come to our Lord Jesus Christ. Perhaps your friends and neighbors will discourage you not to do the right thing and will tell you that everything will be the same. Okay? Mga kapatid ko, kahit ano pa yan, kahit sino pa sila, always remember, yung personal relationship natin kay Jesus, pwedeng mag-produce ng healing, no, sa ating buhay. Why? Kasi mahal ka ng Panginoon at kilala ka ng Panginoon, alam ng Diyos yung puso mo. Stretch out your hand, do something, commit your life to Jesus, surrender everything, every known or hidden sins, sin of unfaithfulness, sins of lack, or little faith, and sin of not trusting Him, sin of disobedience, sin of self-centeredness, at marami pang iba. So bilang mga kabataan, bilang mga estudyante, no, maraming bagay na kailangan part natin, isurrender natin. Gusto kang tulungan ng Lord, gusto kang iangat ng Panginoon. At nais pagpalain ng Diyos yung family mo at ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Pero merong part na tayo na gagawin. Give everything to God. Follow His word with faith, and we ourselves will discover the reality and the blessings of life with Christ. Okay? Number 3, there is victory in Jesus Christ. There is victory in Jesus Christ. No? Makikita natin doon sa last verse, in verse 10, He looked around at them all and then said to the man, stretch out your hand. He said so. He did so, and his hand was completely restored. There is healing and forgiveness in the name of Jesus Christ. Okay? There is no other name and authority given among men under heaven except Jesus Christ. Okay? So, there is victory in Jesus Christ. So, tingnan natin, no, yung mga situation natin, yung bang yung life ko connected ba kay Jesus? Yung thought ko ba connected kay Jesus? Yung mga action ko ba connected ito kay Jesus Christ? Why? Because there is the victory in Jesus Christ. So napakahalaga i-connect natin. So bilang kabataan, bilang estudyante, yung bang pagiging estudyante mo connected kay Jesus Christ? Yung isip mo ba, yung puso mo ba connected kay Jesus Christ? Okay? Alam niyo, magtiwala tayo sa Panginoon. Nasa pagtitiwala ang pagpapatuloy at pagtatagumpay. Okay? Si Jesus Christ, kaya niyang mag-perform ng miracle, loving, okay? Forgiving. Jesus Christ is calling you today. Those of you who want healing from the Lord Jesus Christ, do not allow doubts to blanket yourself, but believe and your prayers will be granted according to His will for your life. Okay? So, purihin ng Panginoon at dalangin ko, no, na itong mensahe na ito
sa story ng ating Panginoon ay mag-minister po sa atin. Okay? That number one, Jesus Christ knew each and every one of us. Surrender natin yung buhay natin. Okay? Nais kang pagpalain ng Panginoon, nais kang pagalingin ng Lord, nais kumilos sa iyo ng Panginoon. At ang kailangan lang is lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Aminin natin, Lord, I'm wrong. Lord, meron akong kasalanan. Lord, meron akong pangit na culture. Lord, meron akong wrong lifestyle na when it comes to sa pag-aaral ko, kaya pala ako bumabagsak. Kaya kasi, Lord, may mali and I want you to heal me. Okay? Kilala ka ng Lord eh. Kilala tayo ng Panginoon. At ang katotohanan, Jesus Christ heals. Okay? Hindi niya lang tayo kilala, siya pa ay kumikilos sa ating buhay. Okay? At kapag kumilos ang Diyos sa ating buhay, there is victory in Jesus Christ. Okay? So, manalangin tayo. Panginoon, narito po kaming lahat dumudulog sa iyo. Nakikita po namin, Panginoon, na mayroon kaming mga pangangailangan sa buhay. Maybe ito'y parang mga withered spirit, withered personality, or withered future. Lord, alam po namin na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lalapit kami sa iyo kung paano na itong lalaki na ito, may shriveled hand, ay dinala niya yung sarili niya sa presence ninyo. Ganon din namin ngayon, dinadala ang sarili namin sa presence niyo, Panginoon. At kilala niyo kami, Panginoon, at nais niyong kumilos sa aming buhay. And God, ngayon, narito ang bawat kabataan, narito ang bawat estudyante. Lord, inaalaw ka namin na kumilos sa aming mga buhay. Change us, Lord. Forgive us, Lord God. Come on, let us surrender natin, sabihin natin kay Lord, Lord, ito yung mga mali sa buhay ko. Lord, patawarin mo ako sa kapabayaan ko. Lord, patawarin mo po ako sa pagwawalang bahala ko. Lord, thank you po dahil sa iyo, nais niyong isecure ang aming tagumpay. Nais niyong isecure ang aming success. Kaya nga, Lord God, patawad po sa panahong nalayo kami sa iyo. And through this devotion, Lord God, naniniwala kami na meron kang magandang ginagawa at ginawa na at patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless po. Maraming salamat sa bawat isa at magpatuloy po tayo. Pagtatagumpay ka, makakatapos ka, makakagraduate ka dahil may kasama ka, no? Sa pamamagitan ng devotion na ito at sa pamamagitan ng mga life coaches at yung mga teachers, lahat ng mga staff na nagpe-pray para sa iyo, tinutulungan ka at alam ng Panginoon na maraming umaalalay sa iyo at hindi magpapabaya ang Diyos sa iyong buhay. Okay? God bless you.